Bes na nangyari ito, Filipino entertainers getting into trouble with the law in Guam. Pero iba ito dahil hindi lang isa, kundi isang grupo ang nadawit. Sina Clarice, Palmolive, Lux at Jeanette. The Baywalk Beauties, from Baywalk to Jailwalk. Ako po si Ricky Lo, showbiz sip lang may kaya. Prostitution, possession of illegal drugs, ito ang karaniwang dahilan ng pagkakasangkot ng entertainers sa Guam. Pero, receiving tips? Well, that's the truth. Kilala ang Alindog Club sa Guam bilang lugar na pinagtatanghalan ng ilan sa ating mga sikat na artista. Pinoy ang sinasabing nagmamay-ari nito. At tulad ng ibang mga naunang nagtanghal doon, pagsusuri ng pakay ng pagpunta nila Lux Laurel, Palmolive Palma, Clarice Mercado at Jeanette Joaquin, collectively known as Baywalk Bodies. Kung mga dokumento ang pag-uusapan, aprobado ang kanilang P1 visa o sa simpleng termino, work permit, na ang duration o tagal ng visa ay sa loob ng 3 taon. Dumating kami sa Guam like August 2. Pe-perform kami, yung talagang full performance as group. Na yun, sing and dance, tapos syempre, may mga audience participation din kami. For one night, kakanta kami ng 4 song. Yung everyday na show namin, for 2 weeks ang daming tao. Non-stop yun everyday. Inaabangan kami. Every night, iba-iba yung fashion show namin. Plansyado ang naging transaksyon sa pagitan ng promoter na kumuha sa Baywalk Bodies at sa kanilang manager, si Lito de Guzman. 2 buwan ang kontrata ng mga ito sa Guam, sa visa nga ng pinanghahawakan nilang P1 visa. Ngunit ang hindi klaro sa kanila, mahigpit umano palang ipinagbabawal ang pagtanggap ng tip mula sa kanilang customer na siyang pinag-ugatan ng aberya. Ang nire-reason sa amin sa about the tip, kapag nag-show ka, kung tutuusin, normally na yung tip eh. Mag-aabot at mag-aabot, hindi mo po pwedeng tanggihan eh. Diba? Hindi naman namin po pwedeng sabihan sa mga tao na, oh, wag niyo kami bigyan yan, diba? Sabi ng mga immigration and FBI, we have a violation of P1 visa. It's like, we're not supposed to sit down with a customer or like entertain with a customer. So, ang kasalanan ng owner ng Alindog kasi hindi nila kami pinagbawalan na umupo sa customer or alam mo entertain. Under surveillance na kasi yung Alindog, yung pinapasukan namin. 3 months na. So dapat kung tutuusin, hindi kami dapat yung nandun. To the point lang na nilakad nung may-ari yung papers namin para makarating ka agad doon kasi matagal na pala kaming nire-request. Tapos yung owner ng Alindog, matagal na pala siyang may warning na hindi namin alam. So parang nadawit lang kami kasi marami palang girls doon na tourist ang kinukuha pero walang working visa pero nag-work doon. Mga Pilipino Mga rin. Pilipino din. Nadamay-damay. Actually, na rin mix. kami. Hindi nyo alam na bawal yung mag-table doon. Hindi na rin po namin iniisip yun dahil ang dami na po kasing artista na nag-show dun eh. Tapos hindi rin po nagsabi sa amin yung may-ari na, oh, bawal kumuha ng tip. So pumunta kami doon para po mag-show, ilabas yung talent namin. August 2 nang lumapag sa Guam. August 17, makaraan ng 15 araw, sinaklot ng takot sina Lux, Palmolive, Clarice at Jeanette nang bumulaga sa kanilang tinutuluyang hotel ang halos 12 lalaki sa aktong pagdakip sa kanila dahil sa umano'y paglabag sa itinakda ng kanilang work permit. It's August 17 ng afternoon nangyari. Nasa Mayana Hotel kami. Mga 2 weeks pa lang kami sa Guam. Na kailangan namin sagutin lahat ng question nila. Pero nung kampante lang ako kasi iniisip ko, sabi ko, bagay okay lang yan, question lang naman yan, wala namang masama, wala naman kami ginagawang masama eh. Tumatanggap kayo ng tip, sabi namin, syempre, sabi hindi naman namin maiwasan yun. Talagang tapos meron daw sila mga ebidensya na may mga picture-picture daw. Eh natural, may mga Pilipino nagpapapicture sa amin. Nang huli, parang na kami, kinuha na yung passport namin. Sabi, magdali nyo lang yung mga importanteng things ninyo. Sabi namin, saan kami pupunta? Sabi namin gano'n. Dadalhin daw kami sa immigration muna. Sabi niya, pwede kayo umuwi ng Pilipinas agad kung gusto niyo. So, na-expect namin, kinabukasan, ganyan, papauwi na nila kagad kami. Hindi namin expected na makukulong kami. Kinalkal ang gamit namin.